sa emosyon. Ikaw ba, ano ang pangarap mo para sa iyong pamilya? Especially sa iyong mga magulang? Actually, gusto ko lang talaga silang magbigyan ng magandang bahay. Okay. That is typical na pangarap ng mga anak. Typical ng mga anak, pangarap ng mga anak. Kasi syempre, di ba, sila, kung di nila nagbigay sa iyo komportable, parang gusto ko, ako, kung kaya ko, ako yung magpupunan. Kung magkakabilang sa anak? Bilang isang anak, to be honest, I'm not a perfect. Hindi ako perfectong anak. Okay. Yeah. I mean, nakaka-relate for sure. Madaming Pilipino na nakaka-relate. Pero, isa rin ako sa mga anak na binibigay yung buo as much as possible to be that perfect child to their parents. Sa bawat ngiti, may pag-asa. Sa bawat pangarap, may lakas. Yan ang Pilipino, laging handog. Dahil yan ang tatak Pilipino. Kahit kwento'y di na. Welcome sa Kwentong Pilipino. Dito matutunghayan natin ang iba't ibang kwentong tatak Pilipino. Hi mga ka-Pilipino! Welcome sa Kwentong Pilipino. Ngayong araw po ay makakasama natin ang isa sa mga artist ng Mabuhay Page. Isang karangalan po dito sa amin sa Kwentong Pilipino na siya ay magbabahagi ng kanyang kwentong buhay. Ang makakasama natin ngayon ay si Sia. Ayan, hello po, magandang araw mga ka-Pilipino. Ayan, actually, karangalan parang mas karangalan sa akin to kasi lagi kong pinanonood to. Siyempre, sa Kwentong Pilipino, karangalan namin kasi yung pagtiwala, yung pagbibigay nyo ng oras sa amin, ay isang karangalan na siniba naman kami ng mga baguang content creator. So, CM, maraming salamat sa pagtiwala. Okay, unang tanong ko sa'yo, kumusta ka ngayon? Well, actually, to be honest, kaka-recover ko lang galing sakit. Kasi kung napapanood naman ito ngayon, medyo buwabagyo. So, ngayon, may mga kapilipino tayo dyan na nakikipaglaban, no? So, ingat-ingat po tayo dyan. So, ako, kasama rin nyo akong nakilaban din. Nagkasakit ako, pero okay lang kasi laban pa din. Kasi ganun talaga tayo as mga Pilipino talagang palaban. Okay, bilang unang pagtingin natin, o nagkita na tayo doon sa Beauty Contest, pwede bang ilarawan sa akin? Sino nga ba si CM? Si CM ay isang Pilipino musikero na nangarap lang dati. Kasi dati parang lagi lang ako nanonood ng mga live shows, nakikinig ng musika, OPM, Original Pinoy Music. Yeah. And also, well, wala naman akong pinipiling lengguwahe sa musika. Pero isa na doon naging influensya sa akin is yung mga Korean pop culture and also Korean hip-hop culture. And also, may mga western din. I mean, parang likas na rin yata sa atin yung mga Pilipino yung may mga influensya ng mga banyan. So, ayun. Basta in a nutshell, si CM isa siyang music lover na wala siyang pinipiling musika. Okay, nabanggit mo yung wala kang pinipiling musika. Nung bata ka, saan ka mas nagpapakita ang talento sa pag-aaral? Yun, napakagandang tanong yan kasi nung araw, wala naman akong alam na may ganito ako na kasi naalala ko pa nun, yung lolo ko nilalagay lang ako sa lamesa. Okay. Yung typical. Typical. Mga batang 90s. So, kanta ka nga ng ganito, ganyan. Tapos, di nila alam na nade-develop na nila yung binubuo na nila, inuhubog na nila si CM na di nila alam. At ako din, hindi ko rin naman alam yun. Hanggang sa lumaki na lang ako, kumakanta ako, nang hindi ko na mamalayan na nagiging may parang nabibuild up sa'yo na nagiging critic ka na rin, nagiging sensitibo ka na rin sa mga naririnig mo, nagiging technical ka na. So hanggang sa na-develop na siya up to this day naman. Okay, nabanggit mo yung pinapatayo ka ng lolo mo, sa gitna ng table. Nung naalala mo ba, ano ang tumatakbo sa isip mo bilang isang batang STEM na habang tumakata ka, na pinatutuwaan ka ng mga nanonood sa iyo noon? Yung sa akin, wala lang naman sa akin yung parang gusto ko lang yung moment lang na ang saya lang namin kapag kumakanta.
together. Parang baliwala sa akin yung attention. Kasi yung iba, they're doing this for attention, maybe validation, pero sa akin yung quality time, yung moment na nabubuo nyo, na di nyo namamalaya, na ang saya na pala natin, ito meron na tayo nabubuong core memory na di natin namamalaya. Yeah. Okay, Sien, nung bata ka, ano ang unang pinaawit sa'yo na natatandaan mo? Ang natatandaan, it's either parang A1 yata yun o Westlife. Yung see you once again. Naalala ko yung, or yung isa pa, ano pa ba? Basta mga kanta ng Westlife or A1, dalawa lang yun kasi yung pinsan ko na nakatatanda sa akin, yung ate ko, mahilig siya doon. Then naalala ko, pag pumupunta ako sa bahay nila, siya agad yung pupuntahan ko. Sabi ko, ate, asan yung tape? Asan yung tape? Tapos bubuksan ko kaagad yung cassette pa nung araw. Tapos ilalagay ko na yung A1 o kaya Westlife, tapos pakikinggan namin, tapos kakanta kami together. Tulak yan yung mga foreign band. Foreign band, boy band talaga. Yung typical na boy band nung araw. NSYNC, actually napakalaking influence sa akin ng NSYNC, to be honest. So, ayun. Okay. Sien, bago natin puntahan na napunta ka sa mas malawak na platform ngayon. Kasi Sien po ay isa sa mga binibuild up po ng Mabuhay Kids na bilang isang mga awit. Kung kumutahin kita, kumusta ka bilang isang anak? Bilang isang anak, to be honest, I'm not a perfect. Hindi ako perfectong anak. Okay. Yeah. I mean, nakaka-relate for sure. Madaming Pilipino na nakaka-relate. Pero isa rin ako sa mga anak na binibigay yung buo as much as possible to be that perfect child to their parents. Kasi syempre, meron din silang ina-expect sa'yo, pero sometimes hindi rin naman natin yung mabigay sa kanila. And the same thing with us, na mga anak na meron tayong ina-expect sa mga magulang natin na hindi naman din nila naibibigay. So, with that, actually, I can really say I'm not perfect, but I'm perfectly broken. Paano mailalarawan ang magulang? Mailalarawan ng aking mga magulang. Sila ba ang typical na supportive? Sila ba yung typical na disciplinarian? Ikaw, sa pinagdadaanan mo hanggang lumalaki ka, paano mo sila mailalarawan? Para sa akin kasi napaka-balance nila. So, sasabihin naman nila kung pag di nila kaya. So, para sa amin kasi napakahalaga ng komunikasyon. So, kapag sinabi, hindi natin kaya, or pero mapapansin mo, bigla ka na lang sila, oh ito, ganyan, pang ganito, pang ganyan. Kasi, so meaning to say, they're trying their best. Though, sasabihin nila na din nila kaya ngayon. Pero, kasi gano'n naman siguro typical ng mga magulang na hindi nila matitiis yung mga anak nila na gusto ko ng anak ko, na alam naman nila na, kasi ako pagka ako nagkaroon ng gusto na isang bagay, hindi naman yun basta-basta luho lang. At alam naman nila yun na gano'n. Okay, nabanggit mo yun parang sinasabi nila, minsan hindi nila kaya ibigay sa'yo. Bilang isang batang, sinusubukan maunawaan ang mga bagay na yun. Minsan ba na itanong mo sa Diyos na bakit hindi maibigay naman ang mga pangulangan? Nung bata ako, kasi syempre, iba pa naman tayo mag-isip ng mga bata. Tayo di pa natin totally naiintindihan lahat. Natanong ko din yun, like bakit gano'n? Yung mga kaibigan ko parang katulad din naman sa akin. Hindi naman kami lumaki ng mayaman. Pero napoprovide nila. Pero sa akin parang it takes like pulling teeth out of something. Bakit may mga pagkakataon na mahirap? Mahirap, yes. Bakit may pagkakataon na mahirap? So parang... Kaano ka kabuka sa iyong magulang pagdating sa mga personal na pinagdadaanan mo? Ayun. Sakto lang kasi I'm still believing yun nga. The word is balance para sa akin. Kasi at the end of the day, kahit magulang mo sila, isa pa rin sila individual. Yun yung turing ko sa kanila eh. Na may mga bagay na hindi talaga sila maintindihan sa'yo. May bagay ka rin na hindi maintindihan sa kanila, na ikaw lang yung nakakaintindi. O mahanap mo yon sa mga kaibigan mo, which is what we call yung chosen family na tinatawag natin. So, kaya ayun, para sa akin, sakto lang. Kasi mas maigi pa rin na i-balance natin yung mga bagay-bagay. Kasi doon papasok yung pagiging
Hindi ko alam yung Tagalog ng pagiging assertive eh. Pero yun, assertiveness. Kasi sometimes baka nag-open ka ng isang bagay, maaaring problema ito o kung ano man, eh may pinagdadaanan din pala yung magulang natin. So, kumbaga nandun ka sa punto ng buhay mo na may consideration ka. may consideration. Pagdating sa emosyon. Yes, sa emotion. Ikaw ba, ano ang pangarap mo para sa iyong pamilya? Especially sa iyong mga magulang? Actually, gusto ko lang talaga silang mabigyan ng magandang bahay. Okay. That is typical na pangarap ng mga anak. Typical ng mga anak, pangarap ng mga anak. Kasi syempre, di ba, sila, kung hindi nila nagbigay sa iyo komportable, parang gusto ko, ako, kung kaya ko, ako yung Kung may magkukulang. pagkakataon. Ako may pagkakataon, ako yung magkukulang ng pangangailangan nila or pagkukulang na yan. Kasi at the end of the day, lahat kami miyembro ng pamilya, hindi lang sila yung committees dito, dapat yung mga anak. Okay, yung dahilan ba yan? Yan yung motivation mo para pumasok sa industriya ng musika na baka sakaling ito matupad ang pangarap. Isa yun. Pero marami akong pangarap kasi. So isa yun. Yun yung personal sa pamilya. Pero marami akong gustong maging pangarap sa mundo ng musika. Kung bakit ko siya pinasok, kung bakit ko siya tinahak. Isa na dito kasi yung parang gusto ko ibalik yung mga kinamulapan ko noong araw na nakikita ko kasi ngayon na parang nagkukulang na hindi dapat minsan. May ganun kasi, siguro pag tumutong ka na ng pag 25 pataas ka na, nag-iiba ka na kasi talaga ng pag-iisip mo eh. Ng konsepto. Ng konsepto, yes. Ng realidad ng buhay. So marami kang nakikita, marami kang naririnig, marami kang naiisip na at nakikita na parang sa tingin mo, parang obligasyon mong babugin. Siyan, bilang isang artist ng mabuhay dito, ikaw ba ay nasa punto ng buhay mo na uhaw ka sa kinang ng bituin? Ako, hindi ako ganun kauhaw. Okay. Pero kasi lagi kong Pero pinapangarap ko lang yung naman. kuminang yung kahit Munting between. May dahilan kasi kung bakit. Hindi lang siya para sa atin. Kasi gusto kong makita ng tao yung story ko. Gusto ko kasi magbahagi ko sa nakakaya. Na gusto ko sabihin sa kanila na kung parang mag-reach out ba, kumbaga, kung sino man tao dyan na katulad ko, na kung nagawa ko, kung sakali mang nandoon na ako, kaya nyo rin. Baga na ipaglaban. Na ipaglaban ko. Parang representasyon. Yeah. Sa kabila ng paghahangad mo na masungkit at kumikilang na ito, gaano halaga ang edukasyon para sa kanila? Napakahalaga. Though yung edukasyon, hindi ibig sabihin nito eh dapat meron kang isang katibayan na papel. Yung edukasyon kasi makikita yan sa tao. Kung paano ka makipag-usap, kung paano ka makikitungo sa kanila, kung paano ka makikita bilang isang tao. Yun kasi parang nawawala yun minsan sa henerasyon. So, parang ako, kung yun nga, nabanggit natin yung kumikinang, kung mabigyan man ako ng oportunidad na magkaroon ako ng platform na napakalaki, na to the point na lahat ng tao makakita, lahat ng mata na sa akin. Gusto kong sabihin sa kanila kung gaano kahalaga nito. Kasi hindi man ako nagtapos ng pag-aaral. Hindi ako tapos ng college. Pero tapos ako ng senior high school. Pero ang sa akin, mahalaga pa rin yung kahit paano, bit-bit mo yun hanggang kung saan ka mapunta. Okay. Nabanggit mo, hindi ka nakapagtapos. Maaari ko bang malaman kung ano ang naging dahilan? Bakit hindi mo napagpatuloy ang edukasyon sa Korea? Yun, napakagandang tanong mo yan. Kasi tumating ako sa punto na lost ako. Okay. Kasi parang halos lahat naman ng tao dumadaan sa ganun. Tama pa ba itong ginagawa ko? Tama pa ba itong ginagawa ko? Ako pa ba ito? Yung mga ganun, mga bagay na tinatanong natin sa sarili natin. No? So, dumating ako sa ganun kasi way back nung nasa universidad pa ako ng Makati. Isa akong estudyante ng Bachelor of Performing Arts, major in theater. Parang sinunod ko kung ano yung nasa puso ko. So sabi ko, okay, maganda to kasi madami akong naisip kaagad. Yung parang
nakita mo pa lang na may available na slot doon, parang may nag-flashback sa utak mo na nakikita mong mangyayari sa'yo, parang gusto ko to. Pero meron pa kasi yung isang kurso doon na parang available or pwede pampunan. Meron dong computer science. Magiging practical ba ako o susundin ko kung ano yung sinusulat ng puso ko? So, doon na ako namili. Then, to the point na hanggang sa biglang nagulat na lang ako, di na naging available yung ano. Sabi ko, sa'yo na ba to? Nag-refresh lang ako. Hindi na pwede mag-enroll dun sa Bachelor of Science in Computer Science. Sabi ko, siguro nga ito na yun. And then, tinry ko naman. Tinry ko siya kasi gusto ko din kasi pangarap din kasi sa akin ng mga magulang ko makapagtapos. Well, pangarap pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ko siya tinatanggal. Gusto ko pa rin makapagtapos kahit paano. Pero, ayun, tinahak ko yung pagiging isang theater student. Bachelor of Performing Arts with Theater Arts. Pero parang ang pakiramdam ay iba. Kasi sa theater, isa yung holistic art form. Sumasayaw ka, kumakanta ka, umaarte ka. Madaming art form na makikita sa theater na pwede mong ikutan. So for me, parang practical din. Kasi iikutan mo lahat ng art form. Saan ko mahahanap yung sarili ko? So doon ko nahanap yung sarili ko sa musika. Doon mo na ramdaman na masaya ka? Yes. Okay, CM, yung hindi mo makapagtapak ng pag-aaral hanggang ngayon, puso sa puso, yun ba ay may tuturing mong pabiguan mo sa mga magulang mo na hanggang ngayon hindi mo pala ibigay sa Sa bawat pangarap, may lakas. hanggang sa muli nating paglalahad ng mga kwentong Pilipino.